upuan dito sa unahan. Mga nasa labas, yung mga nasa loob, lumabas. Yung mga nasa labas, pumasok sa loob. May mga bakante pa dito sa unahan. Makikisuyo na sa inyo. Mawalang galang na. Yan. Para mas makapag-concentrate tayo sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Isa pa tayong tumayo, mga kapatid. Let us pray. Lord, marami pong salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Ang aming dalangin, samahan mo kami, pagpalain niyo po kami, para maintindihan po namin, maunawaan namin mabuti ang iyong salita. Ano man po yung tila, hindi kaya ng aming kaisipan, hayaan mo ang Espiritu Santo mo ang siyang mangusap sa amin, magpaliwanag sa amin, nang sa gayon ang salita mo, Lord, ito po'y aming may apply ng maliwanag at malakaran namin sa buhay na ito, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Tanging kayo lamang po ang siyang maluwalhati. Itong aming panalangin, in Jesus' name. Amen. So, nais po natin i-appreciate yung ating mga dance team. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay nila. Praise God. Of course, yung ating music team, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa dahil alam mo, hindi sila nagpa-practice dahil pagka oras ng practice ng music team, nandun lang sila sa labas pero nag-iisip na pala sila ng step. So, pagka talaga gusto mo magamit ni Lord, ay talagang gagamitin ka ni Lord. Amen? Praise God. So ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin, buksan po natin ating Bible in Acts chapter 12, verse 15 to 17. Yung verse 15 to 17 po yung ating titignan. Sabi ng Biblia, but they said to her, you are beside yourself. Yet, she kept insisting that it was so. So they said, it is angel. Now Peter continued knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished, but mentioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison, and said, go, tell these things to James and to the brethren. And he departed and went to another place. Kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na. Ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at ng kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y nabangha. Sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sila kung paano inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam niyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Excuse me. Praise God. So ang ating pong topic, detained but not defeated. Sabi mo nga sa katabi mo, detained but not defeated. Detained but not defeated. Pag sinabi nating detained ay delay. Yan po ang isang kahulugan yan. At pag sinabi nating detained ay sa Tagalog ay pinigil. No? Or sabihin natin hinadlangan. Mga ganong klase Tagalog. Pero sa kabila, sabihin natin na tayo po'y may mga ganong sitwasyon. Maaring may mga bagay sa buhay natin na tila nadidetain or napipigilan, nadidelay, but not defeated. Amen? Pero hindi sabihin po natin tayo po ay talunan. Amen? Hindi mo nga sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Itong kwentong ito po ay tungkol kay Peter. Titignan po ninyo ay binanggit po doon si James, binanggit yung angel, binanggit yung katulong na babae, ang pangalan ay si Rhoda. Hindi po asawa ni Christian. No? At binanggit doon yung iba pa nating mga kapatid, sabi po ng Biblia, sapagkat itong kwentong ito
chapter 12 ay yung unang church ay sobrang mainit, no, yung nangyayari po sa buhay ng Kristiyano. Kumbaga, sila po ay naglalagablab sa paglilingkod sa Diyos, sa paghayo, sa pangangaro ng salita ng Panginoon. At malinaw naman, God was clearly at work, at the church was growing. Diba? Yung Acts chapter 12, diyan nagsimula na dumami po yung mga katulad nating Christian. Amen. Na talagang may ginagawa ang Diyos. Thousands had been saved by the grace of God. And the church influence was spreading. Alam niyo, mga kapatid, kahit tayo mga Kristyano, pag sobra po tayo mainit, alam niyo, mag-i-spread yung influence ng simbahan. Tama? Marami po ang mahahawa. Marami po ang, sabihin natin, marami tayong madadala sa Panginoon. Marami ang maliligtas na tao. Kapag ganun tayo kainit, katulad nitong mga Kristiyano nung unang simbahan, at makikita po natin, kahit sabihin po natin sila'y nakakaranas ng mga paghahamak, no, na nagiging resulta ng matinding persecution sa panahon po nila, pero makikita po natin ito pong kwentong itong Acts chapter 12, 8 years na dumaan, ito din ay kasunod na nangyari kay Stephen nung siya po ay pinersecute nila Apostol Pablo nung panahon po nila. Pero itong Acts chapter 12, si Pablo po ay na-convert na. At kahit na-convert na si Pablo, matindi pa rin yung persecution na nangyayari sa Acts chapter 12. Buti nga dito sa atin, walang ganyan eh. Hello? Amen? Kung tutusin, walang ganyang nangyayari sa church sa atin, dapat tuloy-tuloy po yung init natin eh. Amen? Tuloy-tuloy yung ating pong paglilingkod sa Diyos kasi wala pong pumipigil. Hindi katulad nila, sobrang init, sobrang hirap yung kanilang pinagdadaanan. Hindi man lang nagdi-decrease yung persecution. Kahit si Pablo ay nakakilala na sa ating Panginoon. Amen. So habang ang church, tinitiis po nila yung sobrang dami ng, sabihin po natin, kumakalaban sa kanila, umuusig sa kanila, humahamak sa kanila, pero yung church nung araw, nagpa-prosper. Hello? Lumalago, sumasagana yung kanilang church dahil sa provisyon ng ating Panginoon. Tignan niyo mga kapatid. Pag tayo po'y laging mainit sa Panginoon, walang tigil yung ating kung ginagawa para kay Lord, maraming mga gawain, maraming activities, maraming proyekto yung church na ito, hindi mauubusan ng provisyon ng Panginoon. Amen? Kasi ginagawa po natin yung kalooban po niya. Tama. Kwento ko lang sa inyo ng konti. Ako'y nagpipray ng kulang na po yung ating silya. Nahiya akong magamit yung ating dati natin ginagamit na luma. Sabi ko, Lord, gusto namin bumili ng bagong silya, kaya lang meron pa kaming bayarin sa lupa. Ginawa ko, meron lang akong kinausap na isang tao. Hindi po na nagdalawang isip. Sabi niya, alam niyo, Pastor, matagal ko nang gustong lagi sabihin sa iyo. Kasi nahihiya nga ako eh. Sabi niya, sabihin mo lang kung ano yung may tutulong namin sa church. Hindi po natin member dito yon. Sabihin mo lang. Sabi ko, nahihiya ako. Sabi niya, di sabihin mo lang. Sabi ko, kailangan kasi na namin ng silya. Medyo luma na kasi dati namin silya. Sabi niya, mga ilan ba? Sabi ko, sana 100 eh. Sobrang makakasisinungaling, sobrang na sa katotohanan. Sabi ko, mga 20 lang. Di ba? Pakikot pa tayo ng konti, 20 lang. Sabi niya, sige, ako ay magbibigay. Tapos, yung mga iba natin mga kapatid sa abroad, na hindi natin kasama dito sa JBC,
Kasi meron akong ginawang GC ng OFW natin. Ngayon, inad ko yung iba nating mga kapatid na hindi taga dito. Siguro nabasa niya yung chat ko doon. Sabi niya, Pastor, magkano ba ang kulang? Sabi ko, ayos to. Sabi ko, iba talaga si Lord. Sabi ko, mga 1 milyon, joke lang. Sabi ko, kasi 20 yung sila na kailangan namin, may kulang pa. Magkano ba? Sabi ko, 3K po yung nagbigay sa amin. Sabi ko, tapos may nagbigay sa amin ng 1K, may nagbigay sa amin ng 500. Magkano ba? Eh di, magkano na lang din 3.5? Tama ba ako? Kwenta, 7.5 yung 20. Sabi niya, sige, ako nang bahala niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya next Sunday, may bago na po tayong silya kayo makikita dyan. Amen? Sabi ko, Lord, pag mainit ka talaga sa Panginoon, hindi tayo paghihindihan ng Diyos anuman yung pangangailangan natin sa Diyos. Amen? Ganito rin yung nangyayari sa unang simbahan. So kahit sabihin natin maraming oposisyon nangyayari, ay itong church na ito nung araw, talagang nagpa-prosper po sila. Dahil sa provision ng ating Panginoon. Of course, kahit tayo pong mga modern church, at umaharap din tayo sa napakarami din natin pagsubok, hindi nangangahulugan na hindi tayo magiging effective sa ministry o lumalag ang ating pananampalataya. Naniniwala po tayo kahit katulad din ng mga unang simbahan, yung ating pinagdadaanan, hindi rin po tayo mababayaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Sabi ko nga, marami tayong mga unexpected person, mga tao pinagkalooban ng Diyos ng isang pusong handa bukas ang puso para tumulong sa ating simbahan. Amen? Nakakatuwa. Mga unexpected, no? Dito sa loob ng church at even sa labas ng church, ng mga kaibigan natin. So talagang hindi sila nagdadalawang isip na tumulong sa ating simbahan. So, kahit sabihin po natin the church has endured for 2,000 years, nakakatuwa dahil anuman yung pinagdadaanan natin sa tulong at biyaya ni Lord, nananatili po tayo sa panawagan natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nananatili sa panawagan ng Diyos. So lahat tayo, we face adversity as we serve the Lord. Alam niyo, wala pong taong naglilingkod sa Diyos na hindi po dumadaan sa adversity. Alam niyo ba yon? Yung kinukwento ni Sister Luisa, hanggang ngayon, di pa tapos. Marami pang talagang gustong ipakita ang Panginoon sa amin. Hindi nangangahulugan na sila, Pastor, tayo pa ng pagsubok. Hindi nangangahulugan na puro lang kami pagsubok. Laging merong itinuturo si Lord sa aming buhay. At even sa ating lahat, pag marami kang pinagdadaan ng pagsubok, sa kabila ng iyong paglilingkod sa Diyos, maraming itinuturo ang ating Panginoon. Amen? At yun ang dapat nating matutunan. Amen? Hindi yung kapag may pagsubok tayo, kung ano-ano mga pumapasok sa ating isip, kung ano-anong mga negatibo na lumalabas sa ating mga bibig, kung ano-anong mga negatibo ang minsan nagiging pagkilos na ating ginagawa. Pero ito pong Christian na ito, itong early church, sabi ko nga kanina, kahit umarap sila sa kahirapan bilang naglilingkod sa Lord, alam niyo sila po'y nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga kagabi, di ba, na ako'y na live streaming. Minsan, i-check ko rin yung sarili ko. Lord, naglilingkod ba ako sa inyo? Hindi ko sinasabi na kailangan mo makaranas ng pagsubok para maramdaman mo naglilingkod sa Kanya. But yan po ang realidad. Na kapag tayo pinaglilingkod sa Diyos, dadaan talaga tayo sa pagsubok. Amen. Kaya nga yung iba ayaw maging Kristiyano eh. Hindi ako ma-born again. Hindi ako maging Christian. Bakit? Daming pagsubok. Bakit? Nung hindi ka ma-Christian, wala ka bang pagsubok? Meron din. Di mo nga sa katabi mo, meron din. Meron din.
Sabi ko na nakaraan, di ba? Ang kagandahan, kahit tayo po ay Kristiyano na dumadaan sa pagsubok nung una, tayo lang yung lumalaban. Pero ngayon, kasama natin si Jesus na lumalaban. Amen? Palakpakan natin si Jesus. So sa kabila na tayo po yung maharap sa mga adversity, even mga early church, so hindi po tayo susuko para tayo po'y mabigo. Amen? Hindi po tayo susuko. Sabi mo nga sa katabi mo, walang susuko. Walang susuko. Dapat wala tayong sukuan. Wala tayong iwanan. Amen? Amen. Ako nga, hindi ko nga kayo iniiwan sa awa ng Diyos eh. Ako marami na akong mga nakasama sa church. Sabi ko nga, pagka nagkukwento ko, yung mga panahon na umiiyak ka, nandiyan si pastor. Yung mga panahon na nangangailangan ng counseling, nandiyan si pastor. Yung mga panahon na meron kami may tutulong, nandiyan si pastor. Sana naman, yung mga panahon na meron naman kaming pangangailangan, nandiyan ka din. Hello? Tama? Kasi magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen. Hindi ko nga sa katabi mo, dapat nandiyan ka din. Wala tayong iwanan. Amen ba? Alam niyo, naalala ko nung pumutok ang unang putok ng bulkan. Lagari kami ni sister nakamotor. Alam niyo ba yun? Anong tinatawag sabi ko lagari? Pag ganun kami. Motor lang dala namin. Galing kami ng Nabotas, punta kami dito sa Batangas, may bibisitahin kami dito, punta kami ng Cavite, balik uli kami sa Nabotas, susunod na araw, balik uli kami sa Cavite, balik uli kami sa Batangas. Sarap magpastor ka. Hello? Alam nyo, kahit ganun ang nangyayari, ang sarap maglingkod kay Lord. Amen? Napapatunayan o pinapatunayan ng Diyos, in spite na umaharap tayo sa mga adversity, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo iniiwanan ng Diyos. Huwag lang po tayong susuko. Hindi mo nga sa katabi mo, huwag ka lang susuko. So maraming bagay sa buhay natin na tila akala natin ay tuluyan ng napigilan. Yung mga pagsulong, yung mga paglabo, yung mga pagpapala sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hello? Dahil napapansin po natin, napakadaming mga dumarating na pagsubok para tila wala nang katapusan. Suliranin, pag-uusig, temptation, na mga nakakala po natin tayo po'y nabigo na. Ngunit ang kabiguan minsan ay nasa isip mo lang. Di mo nga sa katabi mo, nasa isip mo lang. Nasa isip mo lang. Pero hindi po natin namamalayan, sa kabila ng napakarami natin pinagdadaanan, nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin lahat. Amen? Sabi ko nga, parang hindi naman tayo dumadaan sa pagsubok eh. Tignan mo nga yung katabi mo. Di ba? Hindi nyo ba na-appreciate yung itsura niyan? Nakakangiti, nakakatawa, di ba? Misa nga tawang buhaya pa, di ba? Hindi nyo ba na-appreciate? Yung iba, maalis na. Tayo, nakakatawa pa. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Yung iba, lumilikas na. Tayo po, nagiging likas pa din. Di ba? Napansin niyo yan? Parang wala lang. Amen. Bakit? Kasi may Diyos po tayo. Hindi mo nga sa katabi mo kasi may Diyos ka. At one of the most important aspect of seeing our lives, God's way involves developing a prosperous mindset. Minsan totoo, nasa isip lang natin ang kabiguan. Di ba? Nasa isip mo lang yung malapit ng pumutok. Nasa isip mo lang yung may darating na malakas na bagyo. Pero ang totoo, dapat may maintindihan, one of the most important aspect of seeing our lives, no, pagtingin natin sa buhay, yung kaparaanan ng Diyos involves developing a prosperous mindset.
Ang daming ginagawa si Lord. Di ba natin na-appreciate ng mabuti? Di ba dapat yung isip mo punong-puno ng magagandang bagay, punong-puno ng mga masasaganang bagay. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid. Of course, bilang sabihin po natin tayo po ay nagpapakatatag, how we see our lives will make or break us. Paano mo ba tinitignan ngayon ang buhay mo? Hello? Will make or break us. Sa palagay mo kaya, yung buhay mo na yan ang sisira sa'yo o ang gagawa sa'yo? Naunawaan niyo mga kapatid. Yung mga disciple ni Jesus, hindi ganun ang kanilang pagtingin. Ang dami-dami po nilang pinagdadaanan sa buhay. Ang dami-dami nilang pagsubok sa buhay. Kung tutusin, pwede na silang bumalik sa dati nilang buhay. Maging isda na lang uli sila. Si Mateo, magta-tax collector na uli. Si Luke, babalik na siya sa pagiging manggagawa. Kung tutusin, pwede na silang bumalik. Pero tignan po niyo sila. Lagi nilang tinitignan ang kanilang sarili. Katulad ng pagtingin ng Diyos para sa kanila. Amen? Dapat ganun tayo. So God declares, di ba sabi po na Romans chapter 8 verse 37, God declares that we are more than conqueror. Di mo nga sa katabi mo, more than conqueror. Kaya lang ganito yan, mga kapatid. Diniklara ni Lord na tayo po yung more than conqueror. Of course, kailangan natin magsimula. Amen. When we start that we are more than conqueror, of course, we start acting like it. Meron pa namang mananagumpay ng itsura ganun. Di ba? Lumpay na lumpay. Meron pa namang more than conqueror. Makakapagod naman. Meron pa namang mga itsura. Of course, when we start, tayo po'y, we declare that we are more than conqueror. Of course, we start acting like it. Ano ba itsura ng mga nananagumpay? Diba? Parang Spartan. Spartan! Hu! 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 Parang gano'n, di ba? Kasi nananagumpay ka eh. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Napapanood ko nung araw niya yung Spartan. Pero nung araw, Spartan sa amin, chinelas lang. Yung panahon ko. Of course, we start acting like it. We start talking like it. Paano ba magsalita yung mga more than conqueror? Di ba dapat pinag-uusapan natin, paano ba natin matatalo yan? Kailangan natin siyang labanan. Tama? Because you are more than conqueror. Amen. Of course, talking like it, seeing ourselves as more than conqueror. Tingnan mo ulit yung sarili mo. That you are more than conqueror. Ikaw ba ay more than conqueror? Seeing ourselves as more than conqueror, we will have a peaceful and victorious life. Kaya, encourage ko sa ating mga kapatid pag may pinagdadaanan tayong problema. Diba? Face your problem, not Facebook your problem. Tama? Huwag tayong post ng problema sa Facebook. Kasi, pinapalala lang natin yung sitwasyon natin. Pag-uusapan lang tayo ng mas maraming tao. Pero kung harapin mo yung problema, harapin mo. Harapin mo si Jello, problema si Jello, harapin mo, marin na si Jello. Ikaw, hindi ka sinipot kagabi. Harapin mo. Di ba? Ganun lang yun. Harapin mo yung problema. Naunawaan niyo mga kapatid, face your problem, but do not Facebook your problem. Naunawaan niyo ako? Kasi ang isang Kristiyanong more than conqueror, hinaharap yan. Amen. We will have a peaceful and victorious life. Bakit? Because we must understand that the price has already been paid for us. Amen. Binayaran na ni Lord eh.
Sipin mo, dapat mapapahama ka pero binayaran ni Lord. Namatay si Lord para sa'yo, yung kamatayan ni Lord, yung reward na punta sa'yo. That you are more than conqueror. Amen. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Bakit binayaran ni Lord sa atin? To have joy, to have peace, to have happiness. That's part package that God had made available for us. Tignan niyo yung mga disciple. Meron ba kayo nabasa sa sulat ng Acts na problema sila? Diba? Meron ba kayo nabasa sa sulat ng Acts na tumalikod na kay Lord? Wala. Lahat po sila sa kabila ng mainit na nangyayari sa kanilang paglilingkod sa Diyos sa mga pag-uusig. Pero tinitignan nila yung kanilang sarili bilang mga more than conqueror. Amen! Kaya mas makapangyarihan ka pa sa bulkan. Hello! Amen. Mas makapangyarihan ka pa sa pillbox. Kasi meron ka Diyos. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Mas totoo ka pa kaysa kay Rudy Baldwin. Amen. Kasi siya bulaan, ikaw totoo. Naunawaan niyo ako mga kapatid? So don't restrict your vision. Don't restrict your vision. Instead begin seeing yourself as God's child. Sabi mo nga sa katabi mo, God's child. God's child. Anak ka ng Diyos eh. Di ba? Pag nagagalit ba natin mo siya, anak ka ng Diyos! Pagka ba yung inis sa na nanay mo, sinasabi mo sa'yo, anak ka ng Diyos eh! Yung iba, di ba? Anak ka ng... Di ba? Huwag yung nagtungtungan. Basta ako anak ka ng Diyos. Amen. Seeing yourself as receiving good things from your Heavenly Father. Amen. Tignan mo lagi yung sarili mo. No, na tumatanggap na mabuting bagay mula doon sa amang nasa langit. Dapat ganun yung pagtingin natin lagi sa sarili natin. Tignan po ninyo. Balik-balik lang yung mga nangyayari sa'yo. Kasi nga, hindi mo pinaninindigan na ikaw ay anak ng Diyos. Panindigan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, panindigan mo. Panindigan mo kaya pabalik-balik siya. Kasi alam niya, alam ng problema, wala ka. Alam ng problema, mahina ka. Alam ng sakit, ikaw ay talunan. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Noong panahon nila, iba yung persecution. Yung panahon natin, wala kang ganitong nangyayari. Pero, marami tayong mga na-encounter na mga pagsubok sa buhay. Tama? Mainit yung pag-uusig sa kanila, pero sa atin, mainit yung mga pagsubok dumarating sa ating buhay. Amen? Tingnan po ninyo yung si Peter. Ano po yung adversity na kanilang hinarap? Sa verse 1 at verse 4, of course, yung verse 1 at verse 4, the adversity he faced, these verses reveal the great adversity Peter and others within the church faced. Consider the opposition, di ba? In verse 1, ito pong si Herodes. Sabi mo nga sa katabi mo, Herodes. Yan po yung kalaban o kumakalaban sa mga early church ng araw. Itong si Herodes. Kahit sabihin natin, parang kasuklam-suklam yung nangyari kay Stephen at nagpatuloy mga pag-uusig sa kanila. Ang purpose ni Herodes, Herod is purposely trying to intimidate. Sabi mo nga sa katabi mo, intimidate. Parang ganyan lang yun sa atin. Pag dumarating yung mga pagsubok, ang purpose niyan, conforme sa pagtugon natin, conforme sa pag-unawa natin, at even kung may mga pag-uusig man tayo pinagdadaanan, at even yung kaaway natin, ang purpose niyan is trying to intimidate para ikaw ay takutin. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang matatakutin niya. Kasi nga,
Itong sila Peter, sila po yung mga nasa leadership ng church. Kaya mapapansin po natin, sila yung punteriya ni Herodes. At yung desperation in verse 2, yung desperation po nila, ay makikita po natin yan in verse 2, gusto lahat ipapatay ni Herodes. Ang lahat ng nasa leadership ng church. Mag-ingat kayo, mga team minister. Gusto kayong ipapatay ni Herodes. Yun ang kanilang desperation. Talagang nag-create ng matinding atmosphere sa loob ng church o sa lahat ng kanilang mga kapwa Kristiyano, yung desperation na kanilang pinagdaanan. So we remain in desperate times regarding global persecution. Kahit naman tayo, di ba? Dumadaan pa rin tayo yan. At sabihin natin nag-i-increase ang mga nangyayari din sa ating buhay. Bakit? Kasi ang kaaway ay galit po sa atin. Galit si Satan sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, galit si Satan sa iyo. Galit si Satan sa iyo. Kasi pag kapatid mo siya, delikado yun. Di bali lang galit sa iyo si Satan. Huwag lang kapatid mo, kaya friend mo si Satan. Mahirap yun. Pag kapatid mo si Satan, magkalaban kayo ni Lord. Kaya nga sabi ng isang man of God, sabi niya, kung ikaw talaga ay kaibigan ni Jesus, sabi niya, dapat talaga kaaway mo si Satan. Hello? Hindi kayo magkapatid niya. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi kayo magkapatid. Hindi kayo magkapatid. So, hindi lamang yung the desperation, the opposition, of course, the incarceration. Pag sinabi natin incarceration, ay talagang kinukulong po sila. No, binibilang po sila. Nung mga panahon, verse 3 at verse 4. Ganon yung mga adversity na kinakaharap ng mga apostol. Amen. Now, tingnan po natin itong si Peter. Paano niya nalagpasan yung kanyang pagkaka-detain sa kulungan? Tayo. Paano ba natin malagpasan? May mga minsan pumipigil sa atin. Para po tayo ay lalong makasulong, lalong lumago, lalong lumalim, lalo natin maranasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Paano ba natin malagpasan lahat yan? Alam niyo, ang ganda ng mga nakita ko rito sa kwento ng Acts chapter 12. Ang unang dahilan, kaya nalagpasan ni Pedro yung kanyang pagkakadetain sa kulungan. Una, the prayer of the church. Hindi mo nga sa katabi mo, prayer of the church. Prayer of the church. Ano po sabi ng verse 5? Ba ikaw ay lapit na lapit. Ako naman yung hugas. Sabi po ng verse 5, Acts chapter 12, verse 5. Sabi ng verse 5, kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Tignan po ninyo. Yung church sa panahon ni Peter, hindi po sila selfish. Tama? Hindi po sila selfish. Hindi po sila mga karunal na Kristiyano. Hindi po sila, sabihin natin, pumapayag na may mangyari sa kanilang kapatid sa Panginoon. Ano pong ginawa nila? Sila daw ay taimtim na nanalangin sa Diyos para kay Pedro. Alam niyo ba mga kapatid, bakit ba tayo nagpipray sa church? Di ba para sa ating lahat? Hello? Bakit ba tayo may apero? Bakit ba kami nananalangin sa apero? Para kanino? Para sa lahat. Alam niyo ba kung ganun ka, sabi natin, ka-powerful ang prayer? Kapag hindi po natin ito binabaliwala sa buhay natin. Amen ba mga kapatid? Sa mga panahon na parang nadidetain ka sa isang bagay,
kailangan po natin laging gawin ay mag-pray. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-pray. Pray. Tingnan po ninyo. Alam niyo, natutuwa ko doon sa mga iba nating mga kapatid sa Panginoon. Pagka sinasabihan ko sila, siyempre, mag-message sa akin, sabi niya, Pastor, sama mo naman kami sa prayer. Sabi ko sa kanya, hindi niyo pa ako sinasabi. Lagi namin kayo sinasama sa prayer. Alam niyo, meron tayong kapatid sa Panginoon, nag-message po sa atin, buong pamilya nila nagkaroon ng COVID. Hindi sa Pilipinas, sa Amerika. Humingi ng prayer, nag-chat sa akin, humingi ng prayer. Sinama namin dito sa Peru. Nag-pray po kami. At glory to God, lahat po sila ngayon ay negative. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya nga sa akin, at nakatawag ko pa nga, Pastor, yung aking nanay. Siyempre, nasa 90 years old na. Hindi po kami tumitigil sa prayer. Amen. Kaya patuloy kami nag-encourage. Sumama kayo sa prayer. Amen. Kahit nandun kayo sa inyong mga life group, maglaan kayo ng prayer para sa ating pong mga kapatid. Lalo na kung alam po natin, yung mga kapatid po natin ay nadidetain sa maraming pagsubok sa buhay. Amen. Lalo na kung meron tayong mga kapatid na parang nadidetain siya, na gusto-gusto na niya makapagtrabaho, pero dahil sa kanyang kalagayan, hindi po siya makapagtrabaho. Kailangan po niya ng prayer. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin lagi, bilang isang church, na hindi tayo dumadalo sa mga gawain tungkol sa prayer. Huwag tayong lagi mga tuwiran bilang magkakapatid sa Panginoon na lagi tayong abala. Imagine mo, sa loob ng isang linggo, wala kang oras sa prayer. Hindi ka man na makapaglaan ng prayer para sa iyong kapatid sa Panginoon. Nangangailangan siya ng prayer. Tingnan niyo po si Peter. Nung nalaman nila na hinuli si Peter, anong ginawa ng church? Sabi ng Bible, ang iglesia ay taimtim. Hindi po sinabi na basta lang nanalangin. Hindi sinabi na ang iglesia ay nanalangin. Kundi sabi ng Biblia, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos. Amen. Para sa kanya. Alam niyo, marami pang mga mangyayaring revival at breakthrough church. Kung lahat po tayo ay naglalaan ng prayer sa bawat isa. Amen? Gusto ba natin ng revival? Amen. Hello? Gusto ba natin ng breakthrough? Amen. Naalala niyo ba si Silas at si Pablo? Yung sila po'y nasa loob ng kulungan, sabi ng Bible, sila'y umawit at nanalangin sa Diyos. At sabi ng Biblia, habang sila'y umaawit, habang sila'y nananalangin sa Panginoon, nagkaroon ng pagyanig. Ibig sabihin, pinagalaw ng Diyos yung loob ng kulungan para si Pablo at si Silas ay makalaya sa kulungan. Gusto ba natin makalaya? Yung mga kapatid natin sa Panginoon na lagi nadidetain, nakukulong sa maraming problema, nakukulong sa maraming pagsubok, hindi niya alam kung ano kanyang gagawin. Gusto ba natin silang makalaya? Hello? Nakukulong sa takot, nakukulong sa pangamba, nakukulong sa kabalisahan. Kapatid, ang kailangan ay prayer. Amen? Kaya nga yung verse 15 tsaka verse 7 hanggang 17, mapapansin po natin. Sila na ngayon nanalangin, sila pa yung hindi makapaniwala. Ang sabi ng mga disciple, Uy Rhoda, doon ka na nga lang sa kusina, naiibang ka na yata. Para bang gano'n, kasi katulong nila si Rhoda eh. King, nasa si King? Pwede mo na yung pangalan Rhoda. Bakit? Tignan mo ninyo. Alam nyo, kailangan kaysa kung ano-ano yung ating mga ginagawa. Minsan pinag-uusapan mo yung problema ng kapatid mo. Kaya naman tayong problema ng kapatid nito. Eh kung ang ginagawa mo yung pinag-pray mo, di sana nakalabas siya sa problema.
Hello? Bilang Kristiyano, ito yung kailangan natin magiging tugon. Amen? Hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi natin pwedeng pag-usapan yung kanyang problema kasi pag pag-usapan na natin problema niya, wala tayong mapapala. Madidistract ka lang. Isang mainis ka pa. Pag high blood ka, tumaas pa dugo mo. Eh kung ang ginagawa po natin, pinag-pray po natin sila. Amen? Dapat nga tayo mga Christian Wala na sa vocabulary natin yung mga salitang chismis. Diba ba't ang hilig sa palaman? No? Laging tinapin na lang kailangan. Chismis, di ba? Bakit yung iba? Sabi ko, kung yung ginagawa mo, naglalakad na ng prayer, bawa kung yung kapatid mo sa Panginoon may problema, pag-pray mo. Amen. May sakit, pag-pray mo. Nababalisa, pag-pray mo. Yun ang dapat nating ginagawa. Hindi mo nga sa katabi mo, yun ang dapat mong ginagawa. Yun ang dapat ginagawa. Alam niyo, nung araw ako'y nasa Nabotas. Ako ang leader ng intercessor din sa Nabotas. Di ako tumigil, araw-araw. Sabi ko nga, parang pagod na yung mga kasama ko intercessor. Araw-araw, nagbibisita kami. Pinupuntahan namin lahat ng kapatira. Sabi kasi ni Pastor Perseus, Pastor Eric, ikaw na bahala dyan ha. Sige Pastor, kami na po magbibisita. Kami na ako ng visitation. Binisita namin lahat ng kapatiran. Alam niyo, every Sunday, ang daming bumabalik sa church. Hello? Kung tutungangaan mo lang yung kapatid mo, yaan mo na yan. Butan, pinili niya naman yan Yaan mo na yan. Wala ka namang pagbabago yan Wala namang nangyayari yan. Sa palagay kaya natin, nakatulong tayo sa Kanya? Nakabuti kaya yun sa Kanya? Di ba dapat bilang church? Amen. Kung gusto mong makalaya ang iyong kapwa mananampalataya sa kanyang pagkakadictate sa mga nangyayari sa kanyang buhay, we need to start to pray. Amen? Kailangan natin magsimulang manalangin. Hindi ko nga sa katabi mo manalangin. Manalangin. Kakalungkot lang kasi isipin. May mga Kristyano pa lang, may mga panahon pa sa walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi naman nakakapag-glorify kay Lord yun. Tama? Hindi makakapag-glorify kay Lord. Kung nagpipray ka, mag-glorify si Lord, gagawa ng himala si Lord sa mga pinagpipray mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Katulad nitong mga kapatid ni Peter, they immediately began to intercede for Peter, calling out to God on his behalf. At makikita po natin, matutuklasan po natin as we will discover their prayers were not offered in vain. Amen? Hindi sayang yung kanilang inalay na prayer kay Peter. Meron bang sayang sa prayer? Tayo nga, di ba, nangihinayin tayo. Ilang oras bang gawain sa upper room? 2 oras. Dahil si pastor, 1 oras magtuturo. Tapos, magpipray kami ay 15 minutes. Magkukwentuhan ng konti, 15 minutes. Tatambay ng konti, 30 minutes. O di 2 oras. Pero hindi po kami nagsasawa mag-pray. Hello? Lahat kayo mga nandito, yung mga nakikita nyo na sinesend ko sa GC, noon na kumakati ng upper room prayer, lahat po sila nananalangin para sa atin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, makiisa po tayo sa prayer. Amen. Huwag mo sabihin ni Pastor, baka hindi ako pakinggan ni Lord. Bakit? Di ba anak ka niya? Meron bang anak na hindi pinapakinggan ng Diyos? Ikaw ba, pag humingi ng pera sa tatay mo, ayaw mabigyan? Tatay, may pera? Sabi tatay mo, mag-i-email ka lang. Tatay, pahinga ako pera.
Di ba wala naman, kahit sabi nga ng Bible, kahit ang tatay mo nga dito sa lupa, pag nanghingi ka ng tinapay, hindi ka naman bibigyan ng bato. Pinanghingi ka ng isda, hindi ka naman bibigyan ng ahas eh. How much more kay Lord? Amen. Pag humingi tayo sa Panginoon, hindi po tayo paghihindihan ni Lord. Alam niyo, ang mundo, lagi niyang ino-oppose ang church. No, sa lahat ng pagkakataon para hadlangan niya yung pagkalat ng gospel. Hindi niyo ba yan namamalayan, mga kapatid? Mentras nagpapahadlang tayo sa mundo, nahadlangan natin yung pagkalat ng gospel, hindi tayo nakakapaglaan ng prayer. Hello? Itong mga Kristiyanong ito, mapapansin po natin sila po ay naglaan ng mainit na prayer. Dapat ganun din tayo. We must be a people of prayer. Amen. Continually interceding for those within the church. Bisa magtatanong ka, di ba? Paano nangyaring nalagpasan ko yung problema ko? Dahil ba magaling ka? Dahil ba malakas ka? Hindi. Dahil pinagpipraise. Amen? Dahil pinagpipraise. Ganun kahalaga, mga kapatid, ang prayer. Kesa maligalig tayo, di ba? Kesa maligalig tayo, pagtawanan natin yung mga kapatid natin sa Panginoon na nababahala, nababalisa. Pag-pray mo. Amen. Na lumakas ang kanyang loob para malampasan niya yung kanyang pinagdadaanan. Amen? Hindi ba't tinatawanan pa? Oh, ingat ka, madapa ka sana, di ba? Hindi ba't tinatawanan pa? Pero sa halip na dapat, tulungan natin sila na makaalis sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya, we must be a people of prayer, continually interceding for those within the church. Amen. We can bring those needs before the Lord in prayer. So God wants to bless us. Sabi mo nga sa katabi mo, God wants to bless us. God wants to bless us. Alam niyo, gusto ni Lord, pagpalain mo tayo eh. Ikaw na lang hindi nakukumbinsi. Oh, totoo, pastor? Hindi, binubuo na lang kita. God wants to bless us. He wants us, or He wants you to enlarge your territory. Ayaw ba natin ang ganon? Na lumalawak yung ating teritoryo, gumaganda yung ating buhay. Ayaw ba natin ang ganon na mangyari sa mga kapatid natin? Di ba ganyan yung nangyari kay Jabez? Yun yung kanyang pinag-pray, Lord, enlarge my territory. Pinagpalan ni Lord itong si Jabez. Kaya tayo, mga kapatid, He wants you to enlarge your territory. Will you be bold to ask Him each day for more influence? Hello? Matapang ba tayong humihingi kay Lord araw-araw? Na lalo pang lumaki yung ating impluensya? Ask God to help you be a bigger blessings. Amen. Alam niyo, tutulungan tayo ng Panginoon eh. Tama? Gusto mong gumanda ang buhay mo? Gusto mong lumaguhan ang buhay mo? Of course. Matuto kang humingi sa Panginoon. Amen? Matuto kang humingi kay Lord. Huwag tayong manangan sa ating sarili. Kasi kapag hindi natin nilalaki pa ng prayer, wala, nakadetain lang yan dyan. Tanungin ka, magkano kinita mo? Okay na rin, pastor. Magkano kinita mo? Okay na rin, pastor. Hindi, magkano kinita mo? Praise God, pastor. Di ba? Magkano sweldo mo? Okay na rin, pastor. Eh, kung sasabihin, praise God, pastor. Di ba? Talagang pinagpahala ako ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. So you must be bolder than that. Amen. Dare to pray. Sabi mo nga sa katabi mo, dare to pray. Dare to pray. Itong mga disciples, itong mga Christian na ito, hindi po sila nakatubili. Sila po yung talagang nangahas na mag-pray. Of course, tayo din, ganun din.
No? Humingi tayo sa Panginoon not just supply our needs, but to bless us so much that we can be a blessing to others. Hindi ka naman hihingi para sa sarili mo lang eh. Lord, gusto ko pagpalain mo ako kasi meron po akong tutulungan. Lord, gusto ko pagpalain mo ako kasi nilalait ako dito eh. Pag pinagpala mo ako, lalaitin ko yan. Hindi ganoon. Tama? Lord, gusto ko pagpalain mo ako. Para yung sinasabing, uy, pautang naman, huwag ka na umutang. Bibigyan na lang kita. Amen. Hello? Tama? Ang sarap ng pakiramdam pagka ganoon, mga kapatid. Na maging blessed nga kasi gusto nga natin tumulong eh. Kaya wala kang problema. Wala kang may tulong. Tama? Eh kung ginagawa mo, Lord, pwede mo ba akong pagpalain? Siyempre, ang alam mo pagpalain ko, tapos nakaupo ka lang sa bahay mo. Lord, pagpalain mo nga ako dito. Wala ka namang ginagawa. Hello? Alam niyo kung bakit pinagpapala yung mga professional na tao? Hindi dahil professional po sila. Binigyan sila ni Lord ng pagkakataon maging professional. Amen? Tama? Binigyan sila ni Lord ng katalinuhan, binigyan sila ni Lord ng talento, binigyan sila ni Lord ng kalakasan para magawa po nila yung gusto po nilang gawin. At tignan po ninyo. Meron tayo isang kapatid sa Panginoon. Isa mahiya nga ako eh. Talagang, sabi ko, bakit dito kapatid? Bakit dito? Alam niyo, sagot niya na sa akin. Pastor, talagang pinagpapala ako ni Lord. Pero yung blessing na yan, hindi pwedeng sarili ko lang. Gusto kong ibigay sa iba. Amen? Di mo nga sa katabi mo, gusto kong ibigay sa iba. Gusto kong ibigay sa iba. Dami tayong kapatid na gusto nating tulungan. Amen? Marami tayong kapatid na naghihintay na matulungan po sila. At makatulong din tayo sa iba. Amen? So, prayer don't have to be long and eloquent. Hindi po dahil mahaba or eloquent. Ang prayer, they need only come from a sincere and humble heart. Di mo nga sa katabi mo, sincere and humble heart. Sincere and humble heart. Siyempre, gano'n talaga dapat tayo mag-pray. Hindi para mas mataas ka pa sa Diyos. Tama? Dapat meron kang sincere and humble heart. A day without prayer is a day without blessing. Tatandaan po natin lagi. A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Tatandaan po ninyo. Kaya, minsan makakita ka ng kapatid sa Panginoon, parang mahina. Parang wala kang makitang lakas. Hindi ka kasi nag-pray. Gusto mong lumakas? Lagi, mag-pray ka. Amen. Huwag kang tumaligta ng bawat araw na hindi ka nag-pray. Kahit sabihin natin, abala-abala ka. Mag-spend ka ng kahit ilang minuto na lumuhod sa ating Panginoon. Amen. Kasi kailangan mo yan. Alam niyo, naalala ko yung isang supervisor. Yung isang supervisor na doon siya sa kanyang office. Tapos, yung kanyang mga empleyado nakapila na sa pintuan ng haba. Ngayon, hindi mapakali yung gwardiya. Sabi niya, haba na ng pila. Ano ba nangyayari doon sa loob ng opisina? Ngayon, tinanong ngayon yung mga, bakit ano ba hinihintay nyo? Si Sir, hindi pa lumalabas sa office. Maya-maya, after 1 hour, lumabas po yung supervisor. Tinanong po, Sir, bakit ang tagal po ninyo? Sabi niya, ako'y nag-pray. Kasi wala akong lakas para pangunahan kayo kung hindi ako mag-pray. Hello? Amen? Ganun din tayo mga kapatid. Wala kang lakas. Wala kang lakas para gawin mo ang lahat ng trabaho mo sa buong maghapon kung hindi ka mag-pray. Amen? Kaya tingnan nyo, marami kong mga nai-stress. Wala kang starbuhin! Dami kong ginagawa! Init ang ulo, tinag-pray mo. Napansin niyo yun, mga kapatid? Pressure na pressure. Kahit low blood, high blood.
Hindi nag-pray. Eh kung nag-pray ka, di kinokontrol ka ng Holy Spirit. Uy, huwag kang ganyan. Kinokontrol ka kasi nag-pray ka. Di mo nga sa katabi mo, mag-pray ka. Because a day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Amen. It is true that a prayer that comes from the heart can move the mountains. Amen. It is increase your faith and bring you closer to God. Alam niyo, totoo po yan pag nanalangin ka, no? Na ang panalangin ay galing sa ating mga puso. Of course, we can move the mountains. Lahat ng mga kabigatan dyan at ilang gabundok na. Kapatid, kaya mo na yung pagalawin. Amen? Kaya mo na utusan yan. Uy, alis ka na dyan. Chu. Diba? Alis na. Kaya mo na yan. Kasi pag nagpe-pray ka, it increase your faith and bring you closer to God. Amen? Ang daming mga benepisyo pala ng prayer. Para nasa isang puntos pa lang tayo. Mukhang alas 12 tayo matapos dito. So, prayer should not be regarded as duty. Di po yan sabihin natin bilang tungkulin, which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. Sabi mo nga sa katabi mo, some new beauty. Some new beauty. So our prayer needs to press and pursue with an energy that never tires. Yun ang sinasabi ko kanina eh. Di ba? A persistency which will not be denied and courage that never fades. So when life gets too hard to stand, kneel. Di mo nga sa katabi mo, kneel. Lumuhod ka. Lumuhod lang. Amen. Pag may problema ka, tuhurin mo. Pag may kaaway ka, tuhurin mo. No? Hindi ka tuhurin, gano'n. Tuhurin mo, lumuhod ka sa Panginoon. Pakamaya, sabi ni Pastor, tuhurin ko daw. Tawag ka, tuhurin kita. Tuhurin mo yung luhod mo sa Panginoon. Amen. Anong problema? Iluhod mo kay Lord. Because prayer works. Amen? Lagi ko sa inyo sinasabi, when you work, you work. But when you pray, God's work. Amen. So prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Prayer is more than a wish. Sino dito may pag-wish? Nakakita ka ng, ang tawag dyan? Shining star pa tawag doon? Ano tawag doon? Yung gumagalaw, shooting star. Kala ko shining star. Shooting star. Buti pa yung star. May pelikula, shooting. Joke lang. Shooting star. Di ba mag-wish ka? Naniniwala ka pa rin doon? Prayer is more than a wish. It is the voice of faith directed to God. Ito yung tingnig ng pananampalataya. Ito yung boses ng pananampalatayang nakadirekta sa Diyos. Amen? That is prayer. Number 2. Bilisan natin. Bilis lang po ito. Sa number 1 lang ako matagal. Okay. Pangalawang bagay, kung bakit si Peter ay nakalaya sa kanyang pagkakadetain sa kulungan, pangalawa is the presence of the Lord. Di ba nga sa katabi mo, the presence of the Lord. The presence of the Lord. Sabi mo ng verse 6 at verse 7, nang gabing bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito. Sa pagitan ng dalawang kawan, nakagampo siya ng dalawang talikala at may mga bantay
para sa harap ng pintuan ng bilangguan. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro at sa tagiliran ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Grabe, no? Nag-pray, nagpadala ang angel, nagliwanag, nandun yung presensya ng Panginoon. Bakit kaya? Hindi nyo ba naisip bakit sa tagiliran? Ginising si Peter. Sa palagay niyo. Ano kaya klase pagkakahiga ni Pedro? Nakagapos, di ba? Pati kamay, may bantay sa kabila, hindi ka makaalis. Mas madali kasi rito, mararamdaman mo eh. Sabi ko, malakas kaya ang palo ng anghel? Malakas. Eh, tulog si Pedro eh. Alam mo naman, Pedro. Hindi. Sa dami ng pahirap na ginawa kay Peter, bago siya ikulong, of course, si Peter talagang makakatulog ng gusto. So, mapapansin po natin, mga kapatid, kung bakit si Peter ay nakalaya sa pagkakadetain sa bilangguan because the presence of the Lord. Alakpakan natin si Jesus. Alam niyo, marami ng tao, some people complain, they don't feel God's presence in their lives. Napipil ba natin yung presensya ng Panginoon? Hello? Lalo na pag oras ng praise worship. Huwag mong pakiramdaman yung presensya ng katabi mo, dandan-dandan ka. Di ba? Ayaw magtaas ng kamay. Tapos kung saan nakatingin. Huwag mong pakiramdaman yung kanyang presensya. Ang pakiramdaman mo lagi, yung presensya ng Diyos. Amen. Kasi pag naramdaman natin yung presensya ng Diyos, may ginagawang himala ang Diyos sa buhay natin. Alam ba natin yun, mga kapatid? Kaya ka pumunta sa church. Amen. Hindi para magmasid. Kaya ka pumunta sa church ay para maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. Amen. Tama ko ba ako, mga kapatid? Kaya nga dapat pag nasa church tayo, concentrate tayo. Amen. Huwag tayong labas ng labas. Wala tayong matututunan. Mga kapatid. Tapos, yung kasama mo sa labas, kukwentuhan ka pa. So, the truth is, God manifests Himself to us every day. Alam niyo, nagmamanifest po siya sa atin araw-araw. Kaya lang hindi natin minsan nararamdaman, tignan po ninyo. Paano mo malalaman na nandiyan siya kung hindi mo hinahanap? Halimbawa, sa bahay niyo, wala kang nakikitang anak. Paano mo mararamdaman wala kayong anak? Tawagin mo. Hoy! Lalapit ka. Di ba naman siya? O, di nakita mo na yung presensya ng anak mo? Of course, the same thing kay Lord eh. Pumunta ka sa church para hanapin yung presensya ng Panginoon, para isik yung presence ni Lord. At kapag yung presence ni Lord ay bumababa sa buhay natin, marami siyang ginagawang himala sa ating buhay. Amen. So, malungkot lang, mga kapatid, we just fail to recognize Him. We just fail to recognize Him. In the presence of God, we are continually renewed. Alam niyo ba, sa presensya ni Lord, we are continually renewed, rejuvenated. Pag sinabi natin rejuvenated, yung parang pinapabata ka, tignan mo yung katabi mo kung mukhang bumabata yan. Hindi totoo po yan. Anong panama ng pronto sa presensya ng Diyos? Anong panama ng glutathione sa presensya ng Panginoon? Amen. Hello? Ay, anong panama ng mga master eskinol sa presensya ng Diyos? Pag yung presence ni Lord, nararamdaman natin, bumabata tayo. Amen. No? Rejuvenated. Para tayong pinababata. In the presence of God, we are continually renewed. Nababago po tayo. Rejuvenated, of course, and refreshed. Amen. Nare-refresh tayo. Hindi totoo po yan, mga kapatid. Di ba pagka marami kang problema, hindi mo nararamdaman si Lord, hindi na itsura mo. Bata-bata ko pa, matanda ka na.
Nagkakalokohan nga kami doon sa Kalaka. Meron kami nakausap doon, 65 years old. Mga ganun-ganun pa, yabang nito. Wala siyang kulubog. Wala siya nararamdaman. Kaya namaste ko siya. Siya, puro vitamins. Eh ako, presence ni Lord. Abig na karoon ng tiyan ko, ano ngayon, malaki tiyan ko. Eh, hindi pa lumalabas, wala tayong magagawa. Hindi pa niya kabuhanan. Eh, hindi na siya lumiit eh, anong magagawa natin? No, mga kapatid? Talagang mararamdaman natin yung refresh, renew, rejuvenated. Of course, if you seek the presence of God, you will see the glory of God. Amen? Makikita natin yung glory ng Panginoon. Tignan po ninyo ito sinabi ng Biblia, nung lumabas ang angel ng liwanag, yung glory ni Lord nandoon sa loob ng piitan. Amen? So don't mistake God's patience for His absence. His timing is perfect and His presence is constant. He is always with you. He is always with you. Amen? Don't mistake God's patience for His absence. Tandaan po natin. God present is His presence. Tama? God's present is His presence. The greatest gift is Himself. Yun ang regalo ni Lord sa atin. Yung siya. Amen. Yung presensya niya sa buhay nating lahat. Amen? Kaya patanong, anong sikreto mo? Bakit parang kang bumabata? Di ba? Sabi mo, wala lang. Ramdam na ramdam ko si Lord, di ba? Ba't parang pabata ka ng pabata? Ang delikado yan, ha? Kakakain ng taba. Baka pampabata yun. Di joke lang. Ba't parang pabata ka ng pabata? Kasi yung presensya ng Panginoon nasa. Amen. Palakpakan po natin si Lord. When we have God in clear focus, His powerful presence eclipses our fear. Amen? His powerful presence eclipses our fear. Di ba nawawala yung takot natin? Totoo naman, di ba? Subukan mo, ikaw lang mag-isa. Yung kapatid ko nasa Hong Kong, ay medyo matakot siya pag madilim. Inutusan namin ng araw bata siya. Hanggang doon sa taas, Mel. Ayoko! Takot ako doon. Ano gagawin natin? Samahan mo ko. Di ba? Ganun tayo? Of course, ganun din tayo eh. Kung tayo talaga mag-isa, matatakot tayo. Pero pag kasama natin yung presensya ng Panginoon, nawawala yung ating takot. Amen! So when we enter His presence with praise, He enters your circumstances with power. Amen ba rin, mga kapatid? Sa mga mag-asawa, tignan ninyo mga mag-asawa, sa mga may asawa, at sa mga huwag munang mag-asawa. Only the presence of God in your marriage will turn your house into a home. Tignan po ninyo. Tanging sa presensya ng Diyos, only the presence of God in your marriage will turn your house into a home. Spiritually commissioned homes stand the test of time. Amen? Doon sa mga may asawa, mga kapatid, napaka-importante ng presensya ng Diyos. Ay mga asawa niyo, dalhin niyo na sa church. Tatawa ako doon sa sinasabi ni Ma'am Jerens, yung mga bata. Lord, sana po hindi na mag-inom tatay ko. Sino ba rito yung mga magulang na hindi pa tinatala yung mga anak? Tapos nakikita na yung tatay nila, Lord, sana po hindi na mag-away nanay ang tatay ko. Imagine, di ba tayo nakakonsensya no? Yung anak ninyo. Di ba? Ganun mag-pray. Di ba? Dapat, doon pa lang, nararamdaman ko na yung presence ni Lord, anak. Huwag mo na kami ipag-pray, makakunin kami ni Lord. Hirap yun. So stop seeking the presence of God
and start seeking the presence of God. Amen. Yung pagiging present ng Panginoon, so tumigil ka tayo sa paghahanap, sa halip, magsimula tayong hanapin yung presensya ng Diyos. The presence of God is a dwelling place, not a visiting place. Yung mga sa katabi mo, dwelling place. Kung talaga saan siya nananahan, sa'yo yan. Amen. Hindi siya bibisita. Isa, di ba naalala niyo? Lord, salamat, binisita mo kami. Hindi bumibisita si Lord. Dwelling place niya talaga ito. Amen? Huwag mo sasabihin, naramdaman ko ang presence ni Lord. Saan? Sa sugalan. Hello? Wala ang presensya ng Diyos doon. Hindi mananahan doon. Maaaring nandun, malayo, tinitignan ka. Baka nananalo ka na. Pero wala. Nananahan ng presence ni Lord kung saan naghahanap ang kanyang mga anak. Amen. At kung saan doon siya sinasamba. Palakpakan natin si Jesus. So we don't seek God's power, we seek His presence. Kasi nandun yung power eh. His power and everything else we need is always found in His presence. Naunawaan niyo ako mga kapatid? We don't seek God's power, we seek His presence. His power and everything else we need is always found in His presence. The presence of God is so important in the life of the believer. There is abundance of all you need to make your life comfortable in His presence. Number 3, lapit na. Mga 3 na lang. Sa isa lang po kayo. May natutunan naman tayo mga kapatid. Presence of God. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, paano raw nakalaya si Peter sa pagkakadetain sa kulungan? Of course, pangatlo, the power of the Lord. May mga sa katabi mo, power of the Lord. Power of the Lord. Sabi mo ng verse 8 at verse 10. Tignan po ninyo yung verse 8 at verse 10. Hanggang verse 10 na. Magbihis ka at magsuot ng sandalya, sabi ng anghel, at ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalaban ka at sumunod sa akin. Verse 9, lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyaring iyon. Akala niya pangitain lamang iyon. Verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan. Papunta sa lungsod, ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas pagkaraan nila sa isang kalye. Bigla siyang iniwan ng anghel. Pwede ba yun? Gawa ba yun ng tao? Di ba? Nakatali, nakagapos ka ng bakal, may bantay ka, andyan yung anghel, di ba? Ginising ka, nung ginising ang anghel, bigla nakatanggalin mga kadena, and then, sabi ng anghel, sumunod ka sa akin, maglagay ka ng balaban. Ba't ka naglagay ng balaban? Sa palagay mo? Maulan? Malamig? Yung balaban, yun ang ginamit ng angel para hindi makita si Peter. Siguro kung titignan nyo lahat ng mga tao nakabalaban, di ba? Lahat ng mga bantay nakabalaban. Eh kung parehas kayo nakabalaban, hindi kayo magkakakilanlan sa isa't isa. Sabi mo nga, Lord, siguro ganun nga. Pero wala naman ako sinasabi yun nga. Parang sa akin, parang ganun siguro. No? Yung angel nagturo sa kanya ng instruction. And then, sabi ng Biblia, nakalampas sa unang bantay, pangalawang bantay hanggang sa makarating siya sa pintuan ng bakal ng kulungan at siya'y nakalabas at doon iniwan na siya ng angel. Grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sa palagay mo kayo, hindi gagawin ni Lord sa iyan. Hello? Hindi ba kayang gawin ni Lord yan? Sabi ng Biblia, hindi siya nagbabago. Amen. Siya yung ngayon, bukas, at magpakilan. Palakpakan po natin si Jesus. Alam nyo, there are no bonds that our Lord doesn't have the power to break and provide liberty. He broke the bands of sin. Tignan po niyo yung mga tayo lahat, di ba? Dahil sa kapangyarihan ni Lord, inalis po niya, sinira po niya yung pagkakagapos natin sa kasalanan. Amen.
delivering us from condemnation. He has the power to meet any needs we could possibly face. He can break the bonds of defeat and despair. He has the ability to restore our joy and provide the courage we need to continue our walk with Him. Sunod lang tayo kay Lord. Amen. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, patuloy niyang inaalis lahat ng mga nakagampo sa buhay natin. Amen. Kasi wala namang, hindi natin magagawa tayo mismo mag-aalis niyan, kundi ang tanging mag-aalis niyan, walang iba kundi yung kapangyarihan ng ating Panginoon. There's only one power in the world great enough to help us rise above the difficult things we face. The power of God. Amen? Hindi mo nga sa katabi mo, the power of God. The power of God. Nothing is impossible for the people of God who trust in the power of God to accomplish the will of God. Amen? Walang imposible. Hindi nyo ba yan napapansin mga kapatid? Bakit lahat ng mga nangyayari sa atin nalalagpasan natin? Walang imposible. Sa mga tao ng Diyos na nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, kung si Eddie Garcia, yung kanyang advice sa mga tao, sabi niya, ito raw si Eddie Garcia ang kanyang sikreto kung bakit tumagal siya ng edad niya. Hindi lang kung edad namatay si Eddie, nasa 90 yata. 90? Namatay? Alam niyo ang sikreto niya? Iniiwasan niya magalit. Yun ang sikreto niya. Siya yung bida, dumarating yung mga extra at kontrabida link. Sabi ng direktor sa kanya, hindi ka ba nagagalit? Hindi ako nagagalit, hayaan niyo sila. Yun ang sikreto niya. Yun ang sikreto ni Eddie Garcia. Kaya lang, di ba? Hindi ko alam kung nagalit siya, kaya nadapa. Pero tayo po mga tao ng Diyos, kapag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, nothing is impossible. Amen. Yung hindi mo naman talaga kayang gawin, bigla mo magagawa. Tama? Bakit nasabi ng Biblia, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. At hindi lang yun, na-accomplish mo pa yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Bakit yung iba hindi magawa? Bakit yung iba hindi niya naiisip na hindi niya nagagawa yung kalooban ng Panginoon, hindi siya makasunod? Dahil hindi niya pinangahawakan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Madalas nagiging biruan namin mga magkakatrabaho ng araw sa San Miguel. Pag kayo merong isang bagay kaming inaayos, sasabihin ng kumpare ko, gawa na naman ng tao yan, kaya mo yung gawin yan, tara. Oo nga, kaya ko yung gawin, gawa lang din ng tao eh. Sabi niya. Sabi ko yun, yung langit, kaya mo gawin? Ay, hindi namin gawa yan. Gawa yan ng Diyos. Hindi naman ang katotohanan doon, di ba? Yung hindi natin kayang gawin, gawa yan ng Diyos. Pero yung kayang gawin natin, gawa din ng tao yun. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Yung nangyari kay Peter, hindi po yan gawa ng tao. Gawa po yun ng Diyos. Hindi mo nga sa katabi mo, gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. The more you trust in the arm of the flesh, the less you're going to see of the power of God. The more you trust in the arm of the flesh, tignan po ninyo, the less you're going to see of the power of God. You must flow with the will of God in the service of God to obtain the power of God. The power of God is available to you today to help you whatever you need to do and with a smile on your face. Di ba? Nakaka-smile ka? Napapansin niyo ba yun? Yung mga katabi mo kung nakaka-smile pa. Bilisan mo. Bilisan mo. Nakaka-smile pa ba tayo? Yung mga nasa likod, na-smile, nakikita ko. Nagtatawa na sila sa isa't isa. Pangit. Ay, ganun. Nagtatawa lang po sila.
So the Word of God can only be carried on by the power of God. The church is a spiritual organism fighting spiritual battles. Tama ba ako? Only spiritual power can make it perform as God ordained. Only spiritual power can make it perform as God ordained. When the power of God is present, healing and deliverance are just like breathing. Tulad lang yan ang paghinga. Pag lagi yung kapangyarihan ni Lord nandito, maraming healing na pwede mangyari. Amen? Maraming healing, maraming deliverance. Pag lagi nandito yung kapangyarihan ni Lord, sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka naman sa Diyos. Gusto mo ng healing? Gusto mo ng deliverance? Para katulad lang ng hininga? Huh! Hindi na kami. So every element of our self-reliance must be put to death by the power of God. Amen? So stop focusing on what you can do. Start focusing on what God can do. Amen? And last but not the least, isa na natin, konti na lang. Ang apat, the perspective of faith. Di mo nga sa katabi mo, perspective of faith. Perspective of faith. Naiintindihan ba natin yung ating ginagawa kay Lord? Naiintindihan ba natin kung bakit po tayo nagpe-pray? Tingnan niyo si Peter. Verse 11. Sabi ng verse 11, noon nakauhan si Pedro, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Opo. Ngayon lang? Hindi mo ka sa katabi mo, ngayon lang. Tagal mo lang Christian, ngayon lang. Totoo pala yung pastor. Opo. 20 years ka lang Kristyano. Ngayon mo lang alam. Diba? Ngayon ka lang nagising sa katotohanan. Ngayon mo lang nalaman, eh, Diyos pa na natin gumagawa ng himala. Hello. Kaya ka nga nag-church eh. Amen. Kaya ka nag-church. Para lalong lumawig ang iyong perspective sa faith. Amen. Sabi po ng verse 11, sabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat, isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Alam di ba anong pwede mangyari kay Pedro? Siya ko'y papatayin. Papatayin ko siya. Pero grabe si Lord, di ba? In crucial time, gumagawa ang ating Panginoon because of the prayer of the church. Amen. At doon sa prayer ng church, ngayon ang unawaan ni Pedro tungkol sa ginagawa ng Panginoon sa kanya. Amen. Nagkaroon siya ngayon ng tamang perspektibo sa pananampalataya. So every believer has a decided advantage over the world and on the trouble it brings. We have the benefit of faith. Di mo nga sa katabi mo, benefit of faith. Benefit of faith. Those who are in Christ are secure within His mighty hand. Alam niyo lahat ng mga nakay Kristo, no mga kapatid, may katiyakan sa kamay ng ating Panginoon. Amen? May katiyakan. The world can bring nothing against us that our Lord does not allow. He is more than able to keep us through whatever adversity or trial we face. He loved us enough to die for our sin on Calvary. He isn't about to abandon us in the journey of life. Don't miss out on God's best. Di mo nga sa katabi mo, don't miss out. Don't miss out. Huwag natin ma-miss yung God's best ng ating Panginoon sa buhay natin. Remember, faith is the substance of things hoped for. Sabi po na Hebrew chapter 11 verse 1, the evidence of things not unseen. Notice, faith has to do with the unseen world. We may not able be to perceive, yung hindi po, sabi natin walang kakayahang mapansin o maramdaman anything positive
happening in our life with our natural eyes today, totoo, sa ating pong natural na paningin, talaga natin mapapansin yung pananampalataya. Tama? Hindi natin mapapansin yan. In fact, everything may be falling apart. Our health, our needs, our spiritual life. Babagsak lahat yan. Pag dito lang tayo nakadepende sa natural natin pagtingin. Kung ano lang yung nakikita natin, parang yun lang. Parang ang faith kasi beyond eh. Tama? Ang faith beyond doon sa nakikita mo. Now, inaasahan mong mangyayari. Amen. Kayo ba, nakikita niyo ba yung beyond sa susunod na panahon na mangyayari sa buhay niyo? Conforme sa pananampalataya. Pag sinasabi mo, hindi ka na magagawa yan. Ganun talaga mangyayari sa susunod na panahon. Pero pag sinabi mo, gusto ko, magiging ganyan ako. Amen? Tawag doon faith. Kasi lalakaran mo yun eh. Tama? Lalakaran mo yun. Gagawin mo yun. Dahil gusto mo siya. Para bang vision? Sa mga networking, mayroong vision. Madalas ko naririnig. Parang vision ganito. O vision, parang palang dream. Pag ang dream, nasa kisame, akitin mo yan pag may pagkakataon ka. Tama? Pagka nandiyan na yung pangarap mo, akitin mo yan. Ang faith, mga kapatid, lalakaran mo yan. Kasi faith mo yan ngayon. Amen? Lalakaran mo yan kasi naniniwala ka, ibibigay ng Diyos yan. Hindi mo nga sa katabi mo, ibibigay ng Diyos yan. So look into the invisible world, into that supernatural world, and through our eyes of faith, see the situation turning around. See our joy and peace being restored. Mga kapatid, so the word tell us, ito yung sinasabi ng mundo sa atin, you need to see it to believe it. Yan ang sinasabi ng mundo. But God says just the opposite. Only believe it. Will you ever see it? Tama? Maniwala ka muna. Di mo nga sa katabi mo, maniwala ka muna. Huwag tayong laging magpuno ng pag-alinlangan sa Lord. Di ba sabi po ng tinuro ko kagabi sa live streaming, Hebrew chapter 3, verse 12, huwag tayong magpuno ng kawalan ng pananampalataya sa atin na naglalayo sa Diyos na buhay. Mahirap. Pag ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, bukas makalawa, wala ka na sa Panginoon. Pag napuno na ng pag-aalinlangan, hindi ka na mapapapasok sa Diyos. Kahit magpatakap pa tayo dito. Ayoko, sabi mo sa akin, ayoko, pastor. Ayoko pumasok sa Diyos. Bakit? Kasi nag-aalinlangan ka na sa ating Panginoon. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? So once we see it by faith, tignan po natin, it can come into existence in the physical world. When your faith becomes stronger than fears, obstacles, and difficulties, and your dream, vision, goals becomes reality. Becomes reality. Amen? Sino po rito mga estudyante na nangangarap? Taas nga ang kamay, mga estudyante na nangangarap. O, hindi nga estudyante marinig. Mga young professional na nangangarap. Mga young professional na nangangarap. Di ba may mga pangarap kayo? Gusto nyo mangyari? Palakasin mo mananampalataya mo sa Diyos. Amen? Palakasin natin mananampalataya natin kay Lord. Kang papayag na magkaroon ng puwang para magkaroon ka ng pag-aalinlangan kay Lord. Gusto mo lumakas faith mo? Gusto natin lumakas faith natin? Amen. Di mo nga sa katabi mo, kumating ka lagi ng gawain. Okay, di ba? Di, pastor? Totoo ba yun, pastor? Totoo yun. Hindi ko kayo binubola. Hindi ko sinabi pag mating ka ng gawain, nandiyan na agad yung pangarap mo. Habang umating ka ng gawain, pinalalakas ni Lord yung pananampalataya. At magugulat ka, yung faith mo na yan, nilalakaran mo na pala. Your dreams, your vision, your goals becomes reality. Palakpakan natin si Jesus. Faith makes all things possible. Amen.
Faith makes all things possible. Sabi ni Peter. Totoo ko na. Faith makes all things possible. Strong faith is the willing to risk anything on God. Are we willing to risk? Naku, ayaw na. Are we willing to risk anything on God? Alam nyo, kailangan po yung talagang dadaan po tayo doon. Ano mang mga risk, sabihin natin, sa ating Panginoon. Usin na natin. So live with faith and expectancy. You will become what you believe. Are we expectant, church? Are we a man of expectant? Amen. Dapat mag-expect na tayo. Pag master sa church, mag-expect na tayo kay Lord na may gagawin siya sa buhay natin. Amen. Amen? Dapat ganun tayo lagi. Faith is not a feeling. It is a fact. Hindi po pakiramdam. Lord, pastor, mukhang magpapastor rin ako. Gusto mo magpastor? O sige, dura ka muna sa mukha, katulad ko. Gusto mo magpastor? Murahin ka muna ng maraming tao. Eh, ano mga pinagdalaw, hindi ka naman sinasabi lahat ng pastor dumadaan doon. Pero yun ang pinagdalaw ko eh. Amen. Madaming pangyayari na kung walang direktang pagtingin sa Panginoon, baka hindi ako naging pastor ngayon, mga kapatid. Faith is not a feeling. Gusto mo maging pulis? Sino dito gusto maging pulis? Amen. Sino gusto maging pulis? Wala yung mga pulis natin dito. Huwag feeling. Pakiramdam ko basta magpupulis ako. Sige lang. Paniwalaan mo lang. Because faith, it is a fact. Amen? Yan ay katotohanan. So, faith is not an emotion. It's a decision to stand God's word. Ayuan po natin ang salita ng Panginoon. If you want our faith in God to increase, we must increase our knowledge to God and His ways. Amen? Kailangan mag-increase yung ating kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga kaparaanan. We receive what we believe. Increase your capacity to receive. Increase mo yung kapasidad mo. Halimbawa, ano ba madalas kong ginagawa pag kayo nagdededicate ako ng kotse, ng mga sakyan? Kasi di ba may nagbabalibog ng barya? Nakakita ako batang galing. Talagang nilakihan niya yung kapasidad niya. Nasalo. Yung mga ibang bata, piso-piso lang. Yung kanya, malalaki, nasalo. Ginanon yung damit eh. Increase your capacity to receive. Lakihan mo naman. Sabi mo nga sa katabi mo, lakihan mo naman. Kontento ka na dyan? Kontento naman tayo noon sa binubuksan natin kay Lord. Lakihan mo, lawakan mo. Amen. Huwag mong tipirin si Lord. Yung buhay mo, bigyan mo ng buong buo. Amen. Amen. Yung talento mo, bigyan mo ng buong buo. Huwag mong tipirin ang Diyos. Increase your capacity to receive. Our belief in God is the blind faith. Belief is having a firm conviction is blind. Amen? So we have unlimited grace in Christ, but we can only access it through faith. Faith is an extravagant response that pleases an extravagant God. He is bigger than any obstacle. Amen. So dare to believe something amazing is going to happen in our life. When we believe God, all things are possible. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating konklusyon, maaga pa. Sa ating konklusyon, we may encounter many defeats. Tama mo ba ako? Marami tayong mga naikwentro, mga kabiguan. But we must not be defeated. Hello? We may encounter many defeats, but we must not defeated. Sabi mo nga sa katabi mo, we must not defeated. We must not be defeated. Defeat never comes to any man. Hindi raw po yan darating sa sino mang tao. Until he admits
it. Until he admits it. Talagang darating yung kabiguan. Kasi ina-admit ko eh. Tama? Defeat happens only to those who to refuse to try again. A man is not finished when he is defeated. He is finished when he wins. To God be all the glory. I love you,